Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng reaction, opinion itong post ni Rob Rances. Isinare lang niya ang post ng opinyong tunay. Ito po, merong picture, puros pink, naka-pink. Tapos nakalagay dyan, Matina Town Square, Davao City, Lenny 2028. So pinapalabas na ang Davao City is turning to become a Lenny country. So, si Rob Rances, gumawa siya ng opinion article, tinawag niyang The Davao is Pink in 2028 Narrative Operation Exposed. Ito, ang ganda ng kanyang pagkasulat ni Rob Rances. Sabi niya, once you see it, you can't unsee it. They start by discovering a Mindanao-based blogger and amplifying that voice to create one core impression na dahil taga Mindanao siya, therefore credible siya. Ito si Lovely Granada na taga Jensan Kuno, anti-Duterte. Sinasabi nitong si Lovely Granada, more than 20 million DDS na daw ang silently umalis na sa pagiging Duterte supporter at sumusuporta na kay Lovely Granada at saka sa kakamping. The goal isn't to prove anything yet. The goal is to plant proximity as legitimacy. Because if you can make it feel like the message comes from the ground, people lower their guard. Pero ngek, they choose the wrong person. And yes, of course, no region is 100% solid for any national figure. Even in Naga, you'll find people who don't support Lenny. That's normal. So kahit sa Davao din, hindi naman 100% puros Duterte. What is not normal is what follows next. Because the next steps comes like a scripted chorus. Suddenly, pink-aligned pages start repeating the same unsupported slogans. Sample, more and more from Davao are shifting. Mindanao is breaking away. Davao is pink in 2028. Yan na. Battle of narratives na yan. Same vibe, same timing, same certainty, but no receipts. So at that point, I stopped reading it as organic sentiment and started reading it as what it is, a narrative operation. Mind conditioning, yung sinasabi ni na sinisimulan na itong this year, biglang sumulpot ang isang Lovely Granada na wala pang 100%, 100,000 followers. 88,000 pa lang as of now. Biglang sumulpot, hamunin niya ang ating BP sa isang debate. So mamaya, yan na, in-interview na siya left and right, saan siya ini-interview, Billionaire News Channel, sa mga mainstream media dyan, ini-interview na. So parang sumisikat na daw. Tapos, ano pa, Lovely Granada, may death threat na daw sa kanya, humihingi na siya. So, agree ako dito kay Rob Rances na nagsimula na ang narrative operation, mind conditioning, na itong mga kakamping, they are trying to divide Mindanao, they are trying to baluarte ni BP Sarang Mindanao, gusto nilang divide and conquer. Kaya ba nila? Hindi nga nakaya ng Marcos camp noong 2025 midterm election. Gusto nilang patumbahin ang mga Duterte noong midterm election.
Anong unang ginawa nila? March 11, kinidnap ang ating Tatay Digong. Before that pala, inimpeach nila na si VP Sara. Sunod, kinidnap si Tatay Digong. And then, yun na, kampanyahan na. Ang daming ibinuhos na ayuda. Kaya, itong 20th Congress, nagtatanong si Senator Lacson, bakit ang daming ayuda na binuhos sa Davao City? Bakit siya nagtatanong? Tanungin niya yung mga kasama niya sa alyansa. Tanungin niya sa administrasyon, kasi yung ayuda, galing sa kanila. Binuhos nila sa Davao City bago mag-eleksyon. Ano pa? Yung revelasyon ni former Labor Secretary Silvestre Bello, inofferan siya ng 1 billion pesos para kakandidato para labanan niya si Congressman Isidro Ungab, na close supporter ni Tatay Digong. Pero mo yan, kaya nilang maglaan ng 1 billion para lang tatakbo siya. No? Kaya lang, tinanggihan ni Secretary Attorney Bello. Ganon ang ginawa nila sa Davao. Gumamit lahat pera. O anong nangyari? Wais ang taga Davao. Tinanggap nilang pera. Ibinoto ang gusto nila. Kaya landslide win. Si Tatay Digong sa pagkamayor, kung hindi ako nagkakamali, 95% na boto na punta sa kanya. So kay Nograles, nasa 3% something lang. Then yung other candidate. Ayan. So, dream on, kakamping. Wala pong problema. Galingan nyo lang. Kung kaya nyong ano to? Kaya nyong i-manipula ang paniniwala, loyalty ng mga taga-Dabawin nyo. Ay, in your dreams. Davao City, Davao Region, the whole of Mindanao, forever, is a Duterte country. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa channel nito. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang sweldo natin sa channel na ito is pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na ni ang atop sa natagaan na mo og yero. So nangabuslot na gyud ang iyang atop. Mo na gyud ang iyang itsura. Daga na gyud og buslot. Og mo na ni ang yero nga among gihatag. Nga makatop na sila karon. Kay ko tag kinuha kay iba ta tulo ang kay kumog sa uda. Di na natin. Hawa dia. Ano taga kang tagsin? O karon human na gyud sa pag-atop ang among ginahatag nga yero. Og makita gyud nato nga maayo na ang ilang mga atop tungod sa tabang. Salamat sa Ginoo nga natagan mig sin. Di na gid mi maulanan kay na ilis na gid ang among sin nga ay manakatuig di na gid mi matuluan og ulan. So lima na to ka tuig Suliman na to katuig nga sin. bago pa napulihan Bago pa na po tungod yan, sa tabang. tungod sa tabang sa sin. So salamat kaayo.